GR. Number 237521. November 10, 2021. Noong Pebrero taong 2010, isang dating liaison officer ng Bureau of Immigration, ang nagsagawa ng dalawang sinumpaang salaysay na naglalantad ng korupsyon at irregularidad, na di umano'y ginawa ng isang sindikato na binubuo ng mga tauhan ng Bureau of Immigration sa Diosdado Macapagal International Airport. Isinalaysay niya ang mga partikular na gawain at partisipasyon ng ilang tauhan ng Bureau of Immigration sa mga masasamang gawain. Kabilang dito ang pakikipagsabuatan sa mga illegal recruiter sa pagpapadali sa paglalakbay ng mga pasahero na may hindi kumpleto o pekeng mga dokumento at ang mga ipinagbabawal na maglakbay sa ilalim ng hold departure at watchlist orders kapalit ng pera at iba pang konsiderasyon. Kabilang sa mga nasangkot ay isang security guard at acting immigration officer ng Bureau of Immigration na nakatalaga sa Diosdado Macapagal International Airport. Ayon sa kanya, tumulong ang immigration officer sa pagpapadali sa paglalakbay ng mga pasaherong may hindi kumpleto o pekeng mga dokumento. Kapalit ng pera, haharapin ng opisyal ng imigrasyon ang supervisor, head supervisor, at officer on duty. Sa magkahiwalay na pagkakataon, binyantaan din umano niya, na i-offload ng mga babaeng pasahero at pinayagan silang makaalis ng bansa pagkatapos lamang makipag-date sa kanya. Sa isinagawang paunang investigasyon ng mga miyembro ng National Prosecution Service, National Bureau of Investigation, at Bureau of Immigration, itinanggi ng mga idinadawat na tauhan ng Bureau of Immigration ang mga akusasyon laban sa kanila. Kasunod ng paunang pagsisiyasat nito, ipinahayag ng panel ang mga natuklasan nito sa April 14, 2010 memorandum nito. Napag-alaman na ang mga umano'y transaksyon ay ginawa nga kapalit ng malalaking halaga sa pamamagitan ng tinatawag na piso kada ulo, piso ulit para sa kahon, at 1,000 para sa supervisor system. Kaya, inirekomenda ng panel ang pagsasampa ng mga kasong administratibo laban sa lahat ng taong idinadawat. Noong ika-19 ng Hulyo taong 2010, isang formal na kasong administratibo para sa grave misconduct, conduct prejudicial to the best interest of the service, dishonesty, at gross neglect of duty ang inihain sa Department of Justice laban sa ilang tauhan ng Bureau of Immigration. Noong ika-20 ng Agosto taong 2010, ang tauhan ng Bureau of Immigration ay naghain ng kanilang sagot. Nagbigay siya ng pangkalahatang pagtanggi. Sinabi niya na hindi siya kailanman nasangkot sa pagproseso ng mga pasahero sa panahon ng Mayo hanggang Hulyo taong 2008 dahil siya ay itinalagang acting immigration officer noong ika-20 ng Oktubre taong 2008. Noong ika-16 ng Setyembre taong 2010, sinimulan ng Department of Justice ang sarili nitong investigasyon. Sa panahon ng mga pagdinig, tinanggap ng mga opisyal ang mga affidavit ng saksi bilang ebidensya. Matapos makumplito ang investigasyon, inilabas ng Department of Justice ang May 13, 2011 resolution nito na tumutukoy sa mga tauhan ng imigrasyon na nagkasala sa mga kasalanang ikinaso at ipinataw sa kanya ang parusang pagkatanggal sa serbisyo. Ayon sa Department of Justice, napatunayan ng testigo ang mga detalye sa paraan kung paano isinagawa ang mga umano'y ilegal na gawain ang mga partikular na pangalan ng mga kalahok, at ang eksaktong lokasyon sa paliparan kung saan ginawa ang mga sinasabing ilegal na transaksyon kaya nasabing mayroon siyang personal na kaalaman sa mga ilegal na aktibidad. Sa kasong ito, nakita ng Civil Service Commission na tapat, totoo, at kapanipaniwala ang testimonya ng saksi. Ang testimonya sa reklamo ay hindi batay sa bulong-bulungan, o sabi-sabi, o pangalawang kamay na mga kwentong 3 beses na sinabi, ngunit sa personal na kaalaman ng isang dating kasamahan na kasalukuyang nahaharap sa mga kasong kriminal para mismo sa mga pinaghihinalaang aktibidad na sindikato na sa katunayan, ang testimonya ay puno ng mga detalye kung paano isinagawa ang mga operasyon ng sindikato sa Diosdado Macapagal International Airport. Sinabi pa ng testigo na siya ay nakipagtransaksyon dati sa mga tauhan ng imigrasyon, na nagsilbing contact person ng mga ahensya ng paglalakbay. Bagamat maaaring totoo na ang mga tauhan ng imigrasyon ay itinalaga lamang bilang acting immigration officer noong Oktubre taong 2008, hindi mapag-aalinlanganan na siya ay matagal nang nakatalaga sa Diosdado Macapagal International Airport, bagamat nasa ibang kapasidad. Sa kanyang kapasidad bilang security guard, bahagi pa rin siya ng sindikato,
nakipagsabuatan at nakikinabang sa pag-facilitate sa mga pasahero na may hindi kumpleto o pekeng mga dokumento o ipinagbabawal na bumiyahe. Ang benepisyong ito ay dumating sa anyo ng alinman sa mga pagsasaalang-alang sa pera na extorted o mga paglabas kasama ang mga na-offload na pasahero. Dahil ang kanyang partisipasyon sa sindikato ay ipinakita ng matibay na ebidensya, tama ang desisyon ng Civil Service Commission na siya ay mananagot sa grave misconduct, conduct prejudicial to the best interest of the service, dishonesty, at gross neglect of duty. Ang maling pag-uugali ay tinukoy bilang isang paglabag sa ilang itinatag at tiyak na tuntunin ng pagkilos, isang ipinagbabawal na gawain, isang pagwawalang bahala sa tungkulin, labag sa batas na pag-uugali, sinasadya, hindi wasto o maling pag-uugali. Ang maling pag-uugali ay malubha kung ito ay nagsasangkot ng katiwalian, o kung ito ay may posibilidad na baliwalain ang mga itinatag na panuntunan. Ang mga kilos ay maaaring bumuo ng pag-uugaling nakapipinsala sa pinakamahusay na interes ng serbisyo kung ang mga kilos na ginawa ay sumisira sa imahe at integridad ng pampublikong katungkulan. Ang kawalan ng katapatan ay nauunawaan na nagpapahiwatig ng isang disposisyon na magsinungaling, mandaya, manlinlang, o manloloko. Hindi mapagkakatiwalaan, kawalan ng integridad, kawalan ng katapatan o integridad sa prinsipyo. Kawalan ng pagiging patas at prangka, disposisyon na manlinlang, o magtaksilan. Ang labis na pagpapabiya sa tungkulin ay tinukoy bilang kapabayaan na nailalarawan, sa pamamagitan ng pagkilos o pag-alis upang kumilos sa isang sitwasyon kung saan may tungkulin na kumilos, na may sinasadyang pagwawalang bahala sa mga kahihinatnan, hanggat maaaring maapektuhan ang ibang tao. Ang mga gawa ng empleyado ng gobyerno ay malinaw na nagpapakita ng kanyang kasalanan para sa mga di umano'y mga paglabag. Sa kasong ito, siya ay opisyal ng Bureau of Immigration na nakatalaga sa Diosdado Macapagal International Airport. Bilang isang immigration officer, siya ay itinalaga upang kilalanin at hulihin ang mga kadudad-ang manlalakbay at magbigay ng seguridad at proteksyon sa lahat ng mga tao na pumupunta at umaalis mula sa paliparan. Gayunpaman, bilang paglabag sa kanyang mga tungkulin, sinadya niyang gawin ang pangangikil ng pera at iba pang personal na pabor mula sa mga na-offload na pasahero upang makinabang ang kanyang sarili at mga illegal recruiter. Kaya naman, madaling makita na hindi lamang siya nagpabiya sa tapat na pagganap ng kanyang tungkulin bilang isang opisyal ng imigrasyon, ngunit nagkasala rin ng katiwalian, at sa gayon ay nasira ang imahe at integridad ng Bureau of Immigration. Kasunod ng Seksyon 55 at 57 ng 2017 Rules on Administrative Cases in the Civil Service, dapat siyang parusahan ng pagkatanggal sa serbisyo. Dahil sa pagkakaroon ng isang nagpapalubha na pangyayari dahil sa paggawa ng maraming paglabag sa 2017 Rules on Administrative Cases in the Civil Service, tama ang Civil Service Commission sa pagpapataw ng pinakamataas na parusa ng dismissal mula sa serbisyo, kasama ang mga karagdagang parusa ng pagkansela ng eligibility, forfeiture of retirement benefits, perpetual disqualification from holding public office, and bar from taking civil service examinations. Ang pamantayang ito ng konstitusyon ng pag-uugali ay hindi nilayon na maging isang retorika lamang at sa makatuwid ay hindi dapat basta-basta. Inaatasan ang mga nasa serbisyo publiko na mahigpit na sumunod sa pamantayang ito o mapaharap sa mga parusang administratibo tulad ng matinding parusa ng pagkatanggal sa serbisyo tulad ng sa kasong ito. Nalaman ng korte na ito na ang mga natuklasan at mga konklusyon tungkol sa administratibong paratang laban sa empleyado ng gobyerno, na pinagtibay ng Komisyon sa Serbisyo Sibil, ay batay sa matibay na ebidensya. Ang testimonya ng saksi ay nagbubunga ng isang makatwirang paniniwala na ang empleyado ng gobyerno ay nagkasala sa pagpapadali sa iligal na paglalakbay ng mga pasahero sa Diosdado Macapagal International Airport, kapalit ng pera o pabor, at ng pagsasamantala sa kanyang autoridad na mag-offload ng mga pasahero kung hindi makipag-date sa kanya. Alinsunod dito, ang empleyado ng gobyerno ay napatunayang guilty of dishonesty, grave misconduct, conduct grossly prejudicial to the best interest of service, at gross neglect of duty. Siya ay dapat magdusa ng parusa ng pagkakatanggal sa serbisyo, gayon din ng mga karagdagang parusa ng pagkansela at pag-alis ng mga benepisyo sa pagre-retiro, at walang hanggang pagkawala ng kwalifikasyon sa paghawak ng pampublikong katungkulan at mula sa pagkuha ng mga eksaminasyon sa serbisyo sibil.